Gabi, no? Mga kabayaning Pilipino, nandito na naman tayo ngayon para sa pagbigay ng reaction o komento regarding doon sa interview kay Antique-Ver, no? Ang attack dog ng Palasyo. So, ito kasi, nung in-interview siya about doon sa expose ni Senator Imee, sabi kasi niya, ang Palasyo wala pang plano na mag-file ba ng kaso or pailan ng kaso si Senator Imee gawa nung pinasabog niya na bumba sa rally ng INC. So yung paratang daw na yan na nga drug addict ang kanyang kapatid. So ito si Claire Castro, naalala ko pa to vlogger kasi to dati. Bago to naging vlog, bago to nakarating sa palasyo, tinitira niya pa to si BBM nito dati. Anti-BBM to dati. Gawa nga, andyan na siya sa palasyo. Kaya nga, kahit mabawang utot, no? Kahit mabaw ng amoy, yan ang trabaho niya na pabanguhin ang pangalan, pabanguhin yung mabaw na parte ng tao. Kasi yun ang trabaho niya, pagtakpan, ipagtanggol ang kanyang amo. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan mo may pagtanggol yung amo mo? Mayroon pa bang maniniwala sa mga sinasabi mo? Mayroon pa bang maniniwala sa mga sinasabi ninyo na kasinungalingan? Ngayong basang-basa na, wasak na ang kredibilidad ng amo mo. Andyan si Saldico, andoon pa yung pasabog ni Senator Imee. Paano pa? Mas maigi pa mag-step down ka na kung hindi mo na kaya kasi sakit lang yan sa ulo, no? Sabayan mo na mag-resign yung mga ibang sekretary dyan, kagaya nila Lucas Bersamin at saka ni Pangandaman, no? Amina Pangandaman. Sabayan mo na, mag-resign ka na din. Huwag mo nang pahirapan pa sarili mo. May ambisyon ka pa ng ibang posisyon. Magkaroon ba na, maghantay ka pa ng himala na magkaroon ng babago at magiging Department of Justice Secretary ka. Kasi ini-endorso ka ata ni Dilimaw na you are in good for that positions, no, as the Department of Justice Secretary. Pampalubog na nga yung bangka na sinasakyan ninyo, mangambisyon ka pa ng posisyon. Napaka-inutil naman. Dapat magiging kagaya ka lang ni kay Dilima. Gaano ka dilim yung dinaanan niya, nagiging Dilima na nga. Tama lang yung apelyido niya, Dilima. Nagiging Dilima na din sa kanya. So ito lang, Antique-Ver, no? Ang tanong namin, hanggang kailan mo protektahan yung amo mo? Wala na nga, wasak na nga yung kredibilidad nyo wasak na yung kredibilidad ng first family, no? Yung first lady. Biruin mo, buong pamilya pala yun. Ay nako, mas maigi pa mag-resign, mag-step down ka na din at mag-resign. Sabayan mo na sila Bersamin. Huwag mo nang pahirapan pang pasakitin yung ulo mo para dipinsahan yung amo mo. Total, dati-rati anti-Marcos ka din naman tinitira mo naman si Marcos at ipagpatuloy mo na lang yung pagbablog mo. Bagay, kung ang taong talaga kapit sa patalim, kapit toko sa posisyon, kahit wasak na nga yung kredibilidad ng amo niya, hala, pilit ka pa rin ng pilit, pabanguhin yung amo mo. Para para sabihin na hindi totoo lahat ang mga sinasabi, mga exposition na ginagawa ng sino ka ba na parang ikaw pang nakakaalam kaysa kapatid, no? Yung kapatid nga mula
pagkabata, alam na niya yung baho, pati ang parte ng katawan ni Bongbong Marcos, alam na alam niya ni Senator Amy kasi nga magkapatid sila. Pero ikaw, dyan mo lang nalalaman naman si Marcos nung naging Yusik ka na. Pero bago ka nakarating ng Yusik, tinitira mo na si Marcos noon pa. Hindi ka maniniwala doon sa expose ng kapatid na yun ang nakakaalam lahat. Mas may alam ka pa kaysa kapatid. Napaka-inutil naman. Hindi naman sa kahit ordinaryong Pilipino, alam na alam yung ang ano mo lang kasi dapat magtrabaho ka nang naaayon lang sa kaalaman mo. Hindi yung pilit mo pa rin pabanguhin, poprotektahan yung amo mo at all cost kahit anong mangyari, basta silyado na nasa likod ka niya. Tapos ngayon, paano pag bumagsak na talaga yung gobyerno niya? Saan ka ngayon pupulutin? Sabagay, di ka naman naghihirap. Ganun lang naman yan Tayo, mga kabayaning Pilipino, wala naman tayong, hindi naman natin pinipersonal, no? Na ano yung tao. Nagpapalabas lang tayo ng sentimento natin. That is one of our part, no? To speak, to use our freedom of speech. Yan lang naman ang atin. So, hanggang dito na lang mga kabayaning Pilipino. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi.